Okay, magandang hapon mga Pilipinas at gayon din po sa ating mga kababayan at mga nanonood sa Biyaheng Pinas at iba pa. Narito po tayo sa ating tanggapan ng ating butihing congressman at the same time nakita po natin ang ating butihing councilor, no? Na si Councilor Jel Adriano. Ang kanyang komitiba ay ang agriculture, tourism, and trade and industry. Sir, ano po ba ang plano ninyo sa kasalukuyan para po sa palakasin ng ating turismo, agrikultura, trade and industry? Yes. First po, syempre magandang araw po sa inyo po mga taga-subaybay, taga-panood at taga-pakinig. Ang isa pong Councilor Jel Adriano, syempre ang ating naman pong isang goal talaga ay mapalakas nga. Tama po kayo. You have already asked kung tungkol po sa tourism, agriculture at saka trade industry. Unang-una po sa turismo, syempre ang lagi ko nga pong sinasabi at laging goal namin dito po sa lungsod ng San Pablo ay paano nga ito ipalalakas. Dahil paano ba natin makukuha ang gauge o barometro na ito ay malakas na ito? Para malaman mong malakas na ito, unang-una ang mga taong nasa loob mismo ng lungsod ng San Pablo, kinikita mo na dito. Pangalawa, mismo ang lokal na pamahalaan ay nagkakaroon ng income mula sa turismong ito. Itong income na ito, in which ito rin ang ginagamit na pamproyekto ng lokal na pamahalaan. Siyempre, paano po natin ito ipapalakasin? Ngayon po kasi, meron kami mga sineset na mga projects na dito gagawin at events dito gagawin. At paano po ito mas magandang mangyari? Magkakaroon po ng mga tourist circuits. So, ang gagawin natin ng tourist circuits ngayon, for example, isa po kayo sa mga pupunta ng San Pablo. Gusto sana natin pagkarating nila dito, mismo from the hotel hanggang sa pupuntahan, kahit mga sasakyan, mga kakainan, alin ang buong package na pwedeng ibigay ng San Pablo. So ito po ang isa sa goal namin na muna mangyari. Maibigay ito sa mga tao dahil naniniwala naman po kami na pagkita ng mga bisita natin, na pagpunta nila ng lungsod ng San Pablo, meron pala nito at hindi na nila kailangang isipin kung paano sila makakarating doon. That is one way of making sure na lalo pang dadami ang turista. Pangalawa naman po, siyempre pagkarating naman po ng agrikultura, kanina nga po pinag-uusapan na rin natin kanina. So, in terms of agriculture, siyempre we would want San Pablo City na mabuhay muli ang pagtatanim ng palay at mabuhay ang pagtatanim ng iba pang gulay. Katulad ko po ng sinabi ko nga kanina, ang matagal ko pong programa ay Jel's Gulayan sa Bakuran. Ito po ay ngayon sa araw na ito ay nasa 4th year na. So around kulang 55,000-56,000 individuals po ang nabigyan na natin ng set. Hindi ko na nga lang po binibilang kung ilang beses sila nabigyan ng set. Pero ang binibilang po namin yung recipients. So bakit po ako pinagmamalaki itong side na ito? Dahil isipin nyo na lamang naman po na natuturuan natin ng mga tao. Ito po ay from bata hanggang matanda na muli magtanim. At lagi ko nga po sinasabi kapag di ba mayroon kang tinanim, meron kang aanihin. Pero hindi lang yun. Meron kang aanihin, meron ka pang kakainin. Kapag may naitanim ka pang gulay, sumobra man ito, maaari mo pa itong pagkakitaan. Pag nakita niyo po ang aming pinapamigay na pack, ang dami po kasi naman. Kung tutuusin, kung personal consumption, hindi po lang pang personal na consumption. Ito po ay pwede mo pang maibigay sa iba. Pwede mo pang ibigay, pwede mo pang ibenta. Nasa sayo ngayon, anong opportunity ang gusto mong buksan. Sa panghudli naman po, pagdating mo po ng trade industry at saka commerce, no? Sa committee po natin ito, I'm really trying to make sure po, first and foremost, ay makapag-imbita ng mga investors sa lungsod ng San Pablo. Isa po sa move na ginagawa po ng inyong likod ngayon, na sa tulong po ni Mayor Vic Amante at ni Congressman Ambel Amante, ang local investment code ay atin din kung gustong i-revise. Bakit? Dahil itong local investment code na ito po ang portfolio ng lokal na pamahalaan at ng lungsod ng San Pablo. Ano ang pwedeng may offer ng lokal na pamahalaan ng San Pablo sa mga posibleng investor na manggagaling po kung saan-saan pong parte ng Pilipinas o galing sa ibang bansa. So yun po ang habol na mangyari dun po sa local investment code na sana po ay mai-revise po natin ASAP that it will gather po ng mga investors. Okay. The second question, sir, ano po ba ang plano na para pagandahin ang pitong 7 lakes na pinagmamalaki ng San Pablo? At the same time, ano po ba, meron po ba tayong resolution na para sa programa ng ito na mapunduhan na mas malaki? Kasi meron tayong narinig na iba po mga fisher folks na gusto nila pagandahin yung 7 lakes. Pero
meron po ba silang, the right person na sila mag-develop nito o ang ating sanggunian na Okay. Unang-una po, pagkarating po sa pitong lawa po ng lungsod ng San Pablo, ito po ang namamahala po dito ay hindi po lokal na pamahalaan. Dahil ito pong body ng water na ito ay ang direct na responsible po ay ang LLDA. Pero, of course, sa loob po ng lungsod ng San Pablo, gusto naman natin na itong pitong lawa na pinagmamalaki na dito na nakasituate sa loob ng lungsod ng San Pablo ay maipaayos nga, mapaganda. Tama po mga fisher folks, gusto nga po natin proyektuhin. Actually, gusto rin po nila yan. Unang-unang move nga po dito nun ay gusto nating siguraduhin na ang mga fish cages ay nasa limit lamang. Kasi meron po yung porsyento, kung ilang percent lang ang pwedeng mailagay sa loob po ng isang lake. Hindi pwedeng buong lake ay may fish cages dahil hindi nyo po malilinis ka agad yun. So merong certain percent lang po ng allowable percent ng fish cages sa bawat lake na nandito. Yun po gusto natin may implement. Pangalawa, gusto po natin may implement ang total cleaning po ng lake. Although ito po ay nasimulan na several years ago ni Congressman ng Benamante, nung siya po ay mayor pa lang ng lungsod ng San Pablo, bago po siya nag-congressman, nasimulan na po niya ito. Sa kanya pong programa noon, napalinis ang Sampaloc Lake. Kung mapapansin nga dati sa mga dating picture, mapapansin ko madaming water lily. Ngayon po malinis na po yun. Wala po yun lahat. At bago pa po yan napaproject, bago napalinis. No? Ito po ay sa panahon ng panunungkulan ni dating Mayor ang Benamante na ngayon po ay Congressman ang Benamante na ng 3rd District of Laguna. Siyempre, ang paglilinis naman po ng pitong lawa ay patuloy. Actually, kung tama po ako, katulong din po natin dyan ng ibang national government agencies. At ang UPLD, kung naalala ko, meron po silang binababang mga estudyante rito na mismong kine-check. Kasi ang paglilinis po ng lake at pagsasaayos ng lake ay hindi lamang visual. It also must happen dun sa mismong water content ng ating lake. Dapat malinis siya. Mukha man siya malinis pero ang tanong, malinis ba talaga ang tubig? Okay. Actually, malinis naman po. But then, gusto pa natin itong mas mapalinis para ang ating mga lake ay mas mabuhay pa na mas matagal na panahon. Dahil ang lake po natin at lahat naman po ng bodies of lake worldwide, kapag po yan ay sobrang polluted o na-pollute na o hindi naalagaan, yan po ay dumarating sa punto na hindi nyo na magagamit. At ito total rehab nyo po yan. Just like, naalala ko po may isang lake dito sa Pilipinas na ganoon din ang ginawa. Pinatay muna nila yung lake. Tinanggal tuloy lahat ng fisher folks doon. Walang pwede mangisda, walang pwede magpunta. Bakit? For the last 15-20 years, kini-cleaning nila yung lake. Ang tanong ko nga lagi sa mga fisher folks po na nandito, gusto po ba natin mangyari yun sa San Pablo? Siyempre hindi. Para hindi po yun mangyari, tulungan tayo. Mismo mga fisher folks, LLDA at ang lokal na pamahalaan, kailangan magtulungan kung paano mapapalinisan. Dahil mismo sa gulay ay sa pangingisda pa lamang, kapag sila ay proper po ang pag-execute at paglilinis ng kanilang mga ginagawa doon, malaking tulong na yun sa pagsasaayos at paglilinis ng lake. Meron po akong katulad nito na isang ordinansa na naipasok po. Ito po ay tungkol sa paggamit ng floating fish feeds. No? Ang lahat po ng pitong lawa ng lungsod ng San Pablo ay hindi na po maaring gumamit ng sinking feeds na extruded o para po sa mga isda. Dahil ang sinking feeds po, as proven po ng BIFAR at saka ng LLDA, ito po ay talagang bumabagsak doon sa ilalim at nagkakakos din ng pollution, yung mga sinking feeds. So kada bumababa po yun, hindi na po yan nakakain ng mga, katulad po ng tilapia. Ang tilapia po kasi ay surface at saka mid-surface eaters. Hindi po yan kumakain sa ilalim. So pag bumagsak na po ang feeds yun, hindi na yan kakainin. Magsisettle na siya sa lupa. Sabi nung iba, hindi pa magiging pataba sa lupa. Iba po pagkarating sa fish feeds, hindi po siya nagiging pataba sa water natin. Nakakasira. So ito pong ordinansang iniayos natin, sa tulong po naman ni Mayor Vicamante. Ito naman pong ordinansang ito ay tungkol nga po sa paggamit lamang ng floating fish feeds. So as of ngayon po, wala nang pwedeng gumamit ng sinking feeds, floating fish feeds. Ano po ang maganda nun? Sa floating feeds po kasi, almost 95% ng inilagay mong feeds nakakain. So anong benefit ng San Pablo doon at ng pitong lawa? Unang-una, wala masyado nabagsak. Walang nagiging pollution sa ilalim. Pangalawa, anong benefit ng fisher folks? Ang inilipong isda ay mas mataas ang nutritional content na nakukuha. Kasi pag po sinking feeds yan, kung tama po ako, around 60-65% lang ang nakakain. So may tapon po na 35 to 40% ng feeds. Ibig nyo sabihin, ang isang 50 kilos na bag, 40% nun, hindi nakakain at nagiging pollution. Paano naman tataba ang isda niya? Tama? Eh kung dun sa floating feeds,
Pag tinapon yung isang 550 kilos nun, 95% na kaya ng isda mo, matataba at magandang nutrisyon ng isda. Pollution pa, halos nababawasan. So yun po, ilan lamang po yun sa mga current po na ginagawa ng lokal na pamahalaan sa tulong po ni Mayor Vic Amante at ni Congressman Amel Amante. Okay. Okay, thank you, Councilor Yes po. Jel Adriano. At the same time nga pala, ano po ang mensahe niya para sa ating congressman na kung ngayon po ay birthday niya at the same time doon sa mga programang ginagawa po niya ngayon? Siyempre, alam naman po yan ng ating Congressman Amel Amante. Pinabati ko po siya ng maligayang kaarawan. Alam ko po na siya pa ay patuloy na bibigyan ng ating pong may kapal ng magandang pangangatawan, kalusugan at masayang kabuhayan at masayang pamilya. Dahil ito ay pinagkakaloob sa mga taong alam ng Panginoong may kapal na nakapatulong sa kapwa. At nais natin na ang ating Congressman Amel Amante ay patuloy pa na mas marami pang matulungan, hindi lamang sa ikatlong distrito o hindi lamang sa bawat bayan na laman ng ikatlong distrito ng Laguna. Siyempre, kitang-kita naman po ng lahat ng mga taga-3rd District of Laguna ang isang Congressman Amel Amante kung papaano po mag-alaga at papaano magmahal. Sana sa mga makakapanood po nito, pag-abalahan nyo na po, patiin nyo na rin si Congressman Amel Amante ng happy birthday. Okay, maraming salamat po, Councilor Jella Adriano. Dito lang po sa District Office ng ating butihing Congressman Amel Amante.